Sa perya, tinawag na Octoman dahil parang octopus na nakadikit sa kanyang katawan ang dapat sanay kanyang kakambal. Ito ang kanyang kwento. Noong dekada 70 at 80, isang hindi pangkaraniwang nilalang ang pinagkaguluhan sa mga perya. Meron daw itong mga galamay. Pinaniniwala ang ipinaglihi sa octopus o pugita. Ang nilalang na ito, kinilala bilang si Octoman. Pero sa paglipas ng mga dekada, unti-unti raw nawala sa mata ng publiko ang hinirang na taong pugita. Kaya ang kanyang kwento nanatiling alamat at misteryo na lamang. Totoo nga bang may octopus man? O likha lang ba ito ng malilikot na isipan? Sa isang tahimik at liblib na barangay sa Zamboanga del Norte, natagpuan namin si Mang Rudy, 56 anyos. Siya daw ang may hawak ng susi sa pagkatao ni Octopus Man. Tila ordinaryong may kapansanan lang si Mang Rudy. Nakakalakad siya gamit ang kanyang saklay. Ang isang binti ng kanyang pantalon, maigsi. Iisipin mo tuloy na putol ang kanyang kanang paa. Ikinumpisal sa amin ni Mang Rudy, hindi raw isang alamat ang kwento ni Octopus Man dahil si Octopus Man at siya, iisa. Hindi ako nagpapakilala. Alam mo kasi yung tao, minsan walang kasiyahan yan eh. Kumbaga sinabi mo na nga gano'n eh, hahanapan ka pa ng iba pang mga detalye o iba pang katunayan, ganyan. Diretso na. Nung una, naiilang pa siyang ipakita sa amin ang kanyang tunay na kalagayan. Pero hindi nagtagal. Unti-unti nang hinubad ni Mang Rudy ang kanyang hiya para sa kauna-unahang pagkakataon, ipakita sa Philippine television ang kabilang mukha ng kanyang pagkatao. Dahil si Mang Rudy may 4 na braso at 3 binti. May paliwanag ang siyensya sa kalagayan ni Mang Rudy. Meron siyang tinatawag na parasitic twin o kakambal na hindi tuluyang humiwalay sa kanyang katawan. Ang dapat sana'y kakambal ni Mang Rudy ay may 2 braso at iisang binti. Ang dapat sana'y kanang binti ni Mang Rudy hindi tuluyang nabuo. Mapapansin sa tiyan ni Mang Rudy ang 2 utong na dapat daw sana ay sa kanyang kakambal. Makikita rin ang bakas ng hindi na buong tenga. Meron pa ritong buhok na tumubo. Ito raw sana ang ulo ng dapat sana'y kanyang kakambal. Kaiba ang mga parasitic twins katulad ng kay Mang Rudy sa kaso ng mga conjoined twin kung saan magkadikit ang katawan ng 2 tao. Hindi si Mang Rudy ang kauna-unahang naitalang kaso ng parasitic twin sa Pilipinas. Si Maxine Mina, isinilang noong 1896, ipinanganak na may 4 na binti. Sa buong mundo, 90 lamang o 90 ang dokumentadong kaso ng parasitic twins. Karamihan daw sa kanila nahihirapang mamuhay ng normal. Ganitong paraan, pwede ako maglakad ng hindi napapansin o napupunan ng tao. Malaya na akong nakakalakad para mamasyal na ang labas eh naputulan lang ng paa. Taong 2002, natapos ang halos 50 taon niya sa mundo ng perya. Mas pinili niyang mamuhay malayo sa ingay. Ultimong araw mga kapitbahay niya,
Walang kaide-ideya na siya pala ang minsang tinaguriang octopus man sa mga perya. Pag nandito ako sa bahay, wala na yung maraming taong nangungumusta. Pangalawa, wala naman akong hilig dun sa nandyan ako sa labas, pagkatapos nakakita ako ng isang bagay na kumbaga para magiging umpisa lang ng chismis, gano'n, kung ano ba, yun ang wala akong hilig doon. Pero pilit mang tinalikuran ni Mang Rudy ang dati niyang buhay. Bakas na bakas sa mga dingding at yero ng kanilang tahanan ang mga pinagtagpi-tagping alaala ng kanyang buhay sa karnabal. Bato at lupa ang sahig ng kanilang pansamantalang tirahan na tila ba paalala na walang katiyakan ang kanilang pananatili rito. Pero maswerte pa rin si Mang Rudy dahil hindi naging hadlang ang kanyang kalagayan para magkapamilya. Para sa akin, ako na pinakaswerteng napakasawa ko siya. Kahit gano'n ang kalagayan niya. Parang magaan ang pakiramdam, magandang pagsasama ba. Dahil siguro siya nang tinalaga ng Panginoon sa amin. Para po sa akin, siya lang po yung tatay na pinakamabait po sa lahat. Pagsapit ng gabi, balot ng dilim ang buong bahay ni Mang Rudy. Wala kasi silang kuryente. Swerte na rin daw kung makakain sila ng 3 beses sa isang araw. At dahil tumatanda na si Mang Rudy, ramdam raw niya ang bigat ng kanyang kakambal. Dumidepende kasi ito sa mga sustansyang nakukuha mula kay Mang Rudy. Kaya hindi katakatakang mabilis siyang manghina. Susunod, ipinakita sa akin ni Mang Rudy ang kanyang kakambal. May buhok din siya. Meron po. Sa ulo ho talaga yan. Po. Dala ng labis na kahirapan, hindi man lang makapagkonsulta sa doktor si Mang Rudy. Kaya't minarapat namin siyang dalhin sa Maynila upang muling patignan kay Dr. Vince Gomez, isang orthopedic surgeon. Wala naman. Siguro kasi yung parasitic twin na yan, wala namang mga vital organs yan eh. No? So, yung problema lang niya, yung bigat. Kung paano niya madadala. Kung meron lang siyang sanang paraan kung paano siya makakaikot, no? Na at hindi siya magsasaklay, siguro hindi siya masyado mapapagod. Sinamantala ni Mang Rudy ang pagkakataong maipasyal ang kanyang mag-ina. Bihirang-bihira raw ito mangyari. Masaya po. Kasi po ngayon po ako nakasakay ng ostrich po. Masaya kasi para sa bata talaga yan. Tutuwa. Dito ko na rin siya formal na nakilala. May epekto ho ba sa kalusugan ninyo itong meron ho kayong kadugtong? Nung bata ako, napapansin ko lang na kapag yun po yun ay nasasalubsob o nasusugatan, ako po ang nilalagnat eh. Nilalagnat po ako buo. Pero kapag ako naman, dito sa parte ng katawan ko, ang nagkaganon, masugatan ako, namaga o nanagnak, napapansin kong baliwala sa kanya. Ano ho bang turing niyo sa sarili niyo? Isang tao o dalawa ho kayo? Ang nararamdaman ko lang, para lamang may sobra sa katawan ko. Sa kabila ng bigat na dinadala ni Mang Rudy, hindi raw niya kailanman naisip na isang sumpa ang kumapit sa kanya. Malaking pasasalamat din ho siguro sa parte ninyo, no, Mang Rudy, na kasi kung hindi ho nagkaganyan, kayo ho yung nasa likod. Opo. O yung isa ho sa inyo may diferensya. Isa sa amin, kailangan alisin, kailangan mamatay, at isa mabuhay. Mas mahirap po. O, mas mahirap po yun, siyempre, sa sitwasyon man ng
magulang ko mamimili no? Kung sino ang mabubuhay sa amin, masakit yun. Hindi nyo ba tinatanungan Diyos, bakit naman sa dinami-dami ng tao sa mundo, kayo pa ang napiling pagkalooban ng ganyang kondisyon? Natural lang po yun na may mga tanong tayo sa Panginoon na gano'n. Pero ang inaano ko na lamang po, hindi niya ibibigay sa akin ito kung hindi ko kaya o kaya kung hindi nakikita niyang o wala siyang talagang mas magandang purpose pa para sa akin. Ikwinento rin niya sa akin ang buhay niya dati sa karnabal. Hindi naman po yung kagaya niya na parang nandun ka sa isang kulungan, sisilipin kang gano'n. Medyo disente ho yung Para pagtrato mapisila sa nga po, meron nakaupo din po ako doon sa yung upuan ko nga po, yung pakatulad din doon sa yung opisina na gumaganong ganon. Noong nagkaroon ng pagkakataon sa isang pribadong silid, ipinakita sa akin ni Mang Rudy ang kanyang kakambal. May buhok din siya. Meron po. Sa ulo ho talaga yan. Po. Yung ulo niya ho ang hindi nabuo. Parang mas kukuhin natin. Tulad din po ng ating Matigas din. Mang Rudy, paano niyo ho inaalagaan itong kadugtong ho ninyo? Katulad din po na nga, kung maliligo, katulad ng normal lang. Maliliguan niyo rin ho siya. Hiluran, gasan. Sa misis niyo ho, okay lang? Oo. Sanay na ho rin ho misis niyo. Sanay na po. Sanay na po. Hindi ho siya na-shock nung una? Hindi naman po sa palagay ko dahil yun man ang pagkakasabi niya, hindi naman siya nabigla na sa ganito. Dahil bago naman nagtagpo kami, nagkakilala kami, alam naman talaga niyang ganun. Nakakita na kami ng ganito. Obviously, hindi ho naging sagabal sa labing-labing, ano? Kasi nagkaanak ho kayo ng isa. Hindi naman po. Dinalaw din ni Mang Rudy ang probinsyang kanyang pinagmulan, ang Pampanga. Dito siya ipinanganak at lumaki. Dinalaw rin niya ang kanyang ama, kahit man lang ang puntod nito. Binigyan namin si Mang Rudy ng kaunting kabuhayan. Gusto niya raw patunayan na ang mga katulad niya, hindi lang perya ang pwedeng pagkakitaan. Sa kabilang banda, hindi raw mahirap tanggalin ang kanyang kakambal. Pero kayo ho, hindi kayo desidido pa na magpa-opera. Siyempre, lahat tayo nananalangin. Gusto mag-successful yung operation. Paano nga kung hindi? Hindi ko na malalaman kung ano nangyari doon sa Juan. Sabi ko, huwag muna, sabi ko. Yung chance of survival niya is very, very, very high. Talagang maganda. Now, magiging danger yan sa kanya? Malamang hindi. Magiging mas healthy siya? Baka, pwede rin magiging mas healthy siya. Mas gagaan ang katawan niya. Pero hanggang ngayon, ayaw pumayag ni Mang Rudy sa operasyon. Pati ang kanyang pamilya, tutol dito. Hindi raw nila kayang isugal ang kaligtasan niya. Doon ko siya nakilala na gano'n. Kaya hindi na dapat alisin. Ayokong mawala siya. Gusto ko dumating kami sa matanda na kami. Ang mga pilas ng kwento ng ating buhay hindi nalalayo sa mga eksena sa perya at karnabal. Maaring tanggapin ito ng mga manunood na may kasamang paghanga o hindi kaya naman pangungutya. Ang mahalaga, kaya nating sumabay sa mala-circus na takbo ng buhay. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.